guys, for today's vlog, nandito na naman tayo sa Mainifigon, dito sa Tunasan, Muntinlupa. At meron na naman tayo dito isang bagong motor na i-feature, MTX 150. Idagdag nyo na to sa inyong pagpipiling scooter dahil sobrang siksik ng features nito. At under 150cc category, isa lang to sa dalawang hybrid scooter dito sa Pilipinas. Kaya tutok lang kayo, check na nga natin yung kanyang specs and also the price. Ito na nga si MTX 150 guys. Kita nyo sa kanyang katawan, napakalaki na niya. Kung wala nga yung decals niya, mapagkakamalan mo siyang expressway legal. Sa sobrang laki, napakaganda rin ng kanyang design. At tama nga ang inyong pagkakadinig, hybrid to. Ibig sabihin, dun sa kanyang pagtakbo o yung pagpapaandar dito sa motor na to, may kasamang electric. Colors available naman itong binablog natin na matte black. At ito naman yung kulay puti niya. Dito makikita talaga natin na litaw yung ibang disenyo niya dun sa mga present scooter natin dito sa Pilipinas. And other color available ay itong matte gray. Ito parang may masamang balak o napakasungit. Bagay na bagay sa kanya yung kulay gray. Para ma-picture out nyo kung gaano to kalapad, i-compare natin to kay NMAX. Meron tong dimension of 194.5 cm by 75.5 cm by 132 cm. Na kay NMAX is 193.5 by 74 by 134. So mas matangkad lang ng kaunti si NMAX. Pero sa katawan, very massive, napakalapad niya. Dito tayo sa kanyang front wheel guys, ang size nito is 110 by 80 by 14. Masasabi mo rin na malapad na rin yung kanyang gulong. Ayan, pang bankingan na rin, pang long ride. Yung mga maliliit na lubak, hindi niya masyadong ramdam kasi mataba na rin siya. Brand naman ng kanyang gulong ay CST. Very trusted natin yung CST, numakapit na rin. At dito sa kanyang harapan, correct me if I'm wrong, pero may resemblance siya ni PCX. Itong kanyang fender, yung design niya, ewan ko lang kung mas malaki to. Si PCX, yung stock size niya is 110/70. Ito, 110/80. At okay rin yung kanyang fender hanggang dun sa extension niya, dun sa kanyang likod. Mababa na rin. Ibig sabihin, hindi gaanong talsikin. Very well protected naman yung kanyang body frame. At sa tingin ko, hindi basta-basta papasok yung putik o kaya tubig dyan. Braking system naman guys, very reliable na to. Nakikipagsabayan na sa mga bagong maxi scooter ngayon kasi ito ay dual ABS. Yes, front and back ABS na yan. At napakaganda rin nung design ng kanyang disc brake. 3.5mm yung kanyang thickness. At meron din siyang 2-pot caliper dyan. And may tatak na QJ Moto. Yan, naka-embossed yan. At meron din siya ditong reflector. Gamit na gamit yan lalo na pag pumapasok ka sa mga intersection. Additional visibility for safety purposes. And one thing na napansin ko dito sa motor na to, meron siyang wheel balance. Nire-reduce niya yung wiggle ng gulong. At ito naman kanyang suspension, gunpowder gray yung pagkaka-finish dito. Napaka-premium nung pagkakagawa. And ang napansin lang natin dito, wala siyang guard dito sa kanyang taas dito para kung may mga debris man natatama dito, hindi agad masisira yung kanyang suspension. But overall, napakaganda dito sa kanyang wheel. Dito naman tayo sa kanyang headlight. Ewan ko kung magdadagdag pa kayo dito ng winglet. Kasi mukha na siyang may winglet dito. Mahaba na rin siya. At saka napakasungit nyo. Pag makikita mo siya in actual guys, very premium yung pagkakadesign sa kanya. At yung kanyang mga ilaw na ka-LED na and yung kanyang headlight, ayan, meron na siyang projector type. Ito yung kanyang low tapos high naman doon. Daytime running light niya ito. Ayan. Kung dito ka naman pupwesto, napakasungit talaga niya. Out of this world yung kanyang beauty. Dito naman tayo sa kanyang turning lights guys. Very visible na yan kasi nandito na sa taas. Sa mga makakasalubong mo, hindi ka na magkakaroon ng problema. Kitang-kita ka nila. Isa pang nagustuhan ko dito ay yung kanya windbreaker. Ayan. Di lang sila naglagay ng windbreaker na para design lang, no? May extension na rin yan. At alam nyo ba nakakatulong yan pag naglo-long ride ka? Yung mga insekto, hindi diretso dun sa helmet visor mo. Saka hindi ina-absorb ng katawan mo yung wind drag. Yun nga lang, nakafix lang siya. At meron din ditong emblem ni QJ Tech. At kung mapapansin nyo dito, merong ready na butas dyan for the camera. Just like dito kay Venture na may built-in na camera na siya dyan. At dito naman sa pinakataas, makikita mo yung emblem din ni Ficon. Dito may mga details na rin siya. May mga design na din yung kanyang mga plastics. Dito na tayo sa kanyang handlebar. Sa may left side niya, ito meron din siyang park brake. Very useful, lalong-lalo na pag nasa mga inclined or uneven surface ka nag-park. Ayan, pwede mo siyang gamitin. At itong kanyang lever, adjustable na rin. Ayan, hindi mo na kailangang bumili ng aftermarket. At coated na rin ng kulay itim. Dito naman sa kanyang handlebar, yung kabuuan niya, very elegant din yung pagkakadesign sa kanya. Dito makikita mo stainless chrome, pati dito sa kanyang handlebar, stainless yung makikita mo dyan. Yung kanyang master lever, nakaharap sa'yo. Ayan. Kitang-kita mo kung kailangan mo nang magpalit ng brake fluid. Buttons naman natin dito guys, yung kanyang enter and select for the TFT display,
Meron din siya ditong passing light. Meron din siya ditong dimmer button. At yung kanyang turning lights button. At dito sa ibaba, andito yung kanyang busina. Dito naman tayo sa kanyang right. Ito may buttons siya for idling stop system. At ito ang patunay, meron na siyang logo dito. At ito naman yung button niya for the hazard and ang kanyang starting system, push start only, wala pa siyang kickstart. At ang napansin natin dito, napakahaba ng kanyang rubber. Pwede ito sa mga oversized na mga tao, no? Yung mga malalaki talaga, pati yung kanyang upuan malaki din. And yung kanyang extension dito, bakal na rin to. Dito naman tayo guys sa kanyang side view. Ito makikita natin, may emblem din dyan ni QJ Tech. Andyan yung pinakita ko sa inyo kaninang idling stop system niya. Ito palang si matte black. Pag nahawakan mo siya, nagkakaroon ng mga bakas. Pero pag nalinis mo naman to ng totally malinis, napakaganda ng kulay na kulay itim. Isa naman sa mga dahilan kung bakit ako kukuha siguro ng motor ay yung kanya footboard. Meron siyang for standard at meron din siya ng pang touring. Gamit na gamit kasi yan for long ride. Alam natin yan kasi experiensyado na tayo dun sa motor natin. At kung makikita nyo in actual tong kanyang footpad guys, may mga details na rin to ng letter Y. Dito naman tayo sa kanyang ignition. Ayan, nakakiles na rin to. Dito mo na rin bubuksan yung kanyang seat at yung kanyang fuel. Siyempre, umiilaw na yung palibot nito. At dito naman tayo sa kanyang packets, magkabilaan to. Akala mo kailangan mo pang i-turn on yung susian niya para mabuksan mo to. Kasi kahit na anong pindot ko dito kanina, nagbubukas yun pala, didiinan mo lang siya. Ayan, bukas na siya. And dito sa loob nito, meron na rin siyang charging port na USB type at type C. At ito naman yung itsura nung kanyang keyless. May alarm din siya, unlock, at pwede mo rin ditong buksan yung kanyang compartment. Napakagaling no, iba rin yung feature nito. At syempre, para hindi sumakit yung ulo natin, kung nalobat yung ating smart key, meron pa rin itong pinatagong susi. Ayan. Gagamit lang to sa kanyang upuan, hindi sa kanyang ignition. Right side naman, subukan nating buksan. I-share ko lang din pala, itong buttons niya dito, parang keypad na cellphone yung tunog. Ayan o. At yung kanyang mga buttons dito, may ilaw na sa paligid. Ayan. Ayan, makikita nyo dyan, may ilaw na sa paligid. Ito naman yung kanyang meter panel. Makikita natin dito, pag nasa arawan ka, ayan, may cover na rin siya dito. Medyo malalim din siya. Ayan o. At ang laman naman nito, nandito yung kanyang turning lights. Meron din siyang voltmeter dito. Meron din siya ditong reading for liters per kilometer. Maganda yun. Andito sa pinakagitna yung kanyang speedometer. Dito sa gilid yung kanyang RPM. Andito naman yung kanyang fuel indicator. Saka yung kanyang temperature dito. Andito yung kanyang traction control. Yes guys, ito ay may traction control din. Siksik na siksik, di ba? At itong kanyang TFT display, pwede mong i-automatic yung kanyang brightness. Meaning, pag nasa labas ka, mag-auto bright na siya. Or pwede mo ring i-set manually yung kanyang TFT brightness. At ang maganda dito, meron na rin itong tire pressure monitoring. Hindi ko lang alam kung saan siya dito nakakabit, yung kanyang monitor. Pero parang nandito siguro sa kanyang pito. Meron kasing nabibili guys na wireless na tire pressure monitoring na pwede rin ikabit sa mga motor natin. Dito naman tayo sa kanyang fuel tank guys. Malaki rin yung kanyang fuel capacity. 8 liters to, and sa kanyang fuel consumption guys, wala pa tayong makita since bago naman yung motor. Pero siguro matipid daw kasi hybrid naman. May tumutulong na kuryente sa pag-andar niya. Dito naman tayo sa kanyang upuan. Two-tone na to. Dito sa driver may anti-slip seat cover na siya. Tapos iba naman yung texture for the pillion ride. At kung oversize ka talaga, no, pwede talaga to sa'yo, napakaluwang nung kanyang upuan. At doon naman sa likod, naka-elevated na yan. Kaya kung may angkas ka, long ride kayo, may enjoy niya rin kasi nakikita niya yung mga tanawin, hindi lang yung likod ng helmet mo yung nakikita niya, no? Sa decals naman, wala kang makikita kundi yung MTX 150 lang doon. Which is very okay, nagpa-elegant dun sa kanyang itsura. Doon sa kanyang side stand, meron na rin siyang kill switch. Ibig sabihin nun, bago ka pumunta sa mekaniko at ireklamo mo na hindi umaandar yung motor, taas mo muna yung side stand mo para umandar. Ito namang ating Fillion footrest, ayan, mahaba rin siya at comfortable din yung aangkas sa'yo kasi maluwang. Ito naman tayo guys sa kanyang panggilid. Ito, bakal to, tapos dito sa kanyang taas, plastic. At may naka-emboss din dito na QJ motor. Dito naman sa kanyang taas, yung kanyang airbox, may nakalagay din dito na hybrid. Ano nga bang ibig sabihin ng kanyang hybrid? Itong motor pala nito, pagka-start niya, hanggang 7 meters, electric pa yung gumagana sa kanya. Isa pang nagustuhan natin dito sa motor na to, naka-dual shock na rin siya. Ibig sabihin, mas stable siya sa mga lubak or semi-off-road. Size naman ng gulong niya dito sa likod, mas mataba, kaya lang mas lumiit siya.
130, 70 by 13 naman siya. Dun sa harap, 14. Okay naman yon kasi mas maliit yung gulong dito sa likod, mas madaling paikutin nung kanyang makina. Ito naman yung itsura nung kanyang pipe. May heat guard na rin to na plastic. At yung kulay silver na yan, plastic din yan. Ang stopping power naman dito sa likod, naka-disc brake pa rin to and ABS. Ang engine type naman nito, 4-valve, mala PCX and max ADB na rin yung takbuhan nito at naka-liquid cooled to and electronic FI. Ang displacement naman nito is 150cc for max horsepower. Para magkaroon lang tayo ng reference, this is more powerful than NMAX in numbers. 12 kW at 8,500 RPM. Si NMAX naman merong 11.3 kW at 8K RPM. Si PCX merong 11.8 kW at 8,500 RPM. Sa kanya namang max torque meron tong 15 Nm at 5,500 RPM. Na kay NMAX naman, para magkaroon lang tayo ng reference, meron tong 13.9 Nm at 6,500 RPM. Kay PCX, meron tong 14.7 at 6,500 RPM. Sabihin pala guys, in numbers, mas malakas to dun sa dalawa, magkakatalo na lang sa kanilang actual performance. Dito naman sa kanyang taillight guys, mala PCX yung pagkakadesign dito sa side niya. At ang nagustuhan ko dito sa ilalim ng kanyang grab bar, may highlight na kulay silver. Ito naman yung itsura ng kanyang likod, sobrang lapad din ng kanyang taillight. And maxi scooter talaga yung kanyang datingan. Sa height naman natin 5'6", gawin nyo na lang akong reference para magkaroon kayo ng idea kung gaano kataas itong motor na to. Check natin yung ating comfort, yung suspension niya, yung ating legroom, leg comfort, at yung kanyang upuan. Curb mass nito guys, 132 kilograms, and for reference natin, kung nahawakan nyo na si PCX, nasakyan nyo na si PCX ay 131 kilograms. So almost identical sila. Braking system naman niya sa harap, napakakapit guys. And kapag pinipiga ko siya sa likod, feeling ko combi brake siya, no? Pakicomment nga kung tama ako. Sa height naman natin, abot naman natin yung sahig kahit na medyo tiptoe tayo dito. And for the suspension guys, napakalambot din, nagpi-play din harap at saka likod. Sa upuan naman, comfortable tayo kasi may anti-slip yung kanyang seat cover. SRP naman guys, 139,000 pesos. At ang pinakamababang monthly nito is 4,900 pesos. Kung gusto nyo makita yung installment, lalagay ko na lang dyan sa inyong screen. At kung gusto nyo makita ito ng actual, ilalagay ko na lang dyan yung kanilang address, FB page, at yung kanilang contact number. Sa mga keyboard warriors natin dyan, ano naman ang masasabi nyo dito sa motor na to? Ang inyong mga nasa isipan, i-comment nyo na dun sa comment section. At sana nag-enjoy kayo dito sa vlog natin. Please subscribe and click the notification bell para lahat ng bagong upload natin, manonotify kayo. Pasupport na rin po sa ating Facebook page at sa ating TikTok na yung link ay nasa description sa baba. At hanggang dito lang guys, maraming salamat sa pagsama. Ride safe!